hindi naman tayo. O ito pa, mga kababayan, pag-usapan naman natin na ano lang, nadaanan lang natin yan. Ito pa lang si Hanilet, mga kababayan. Ay, iniwan po pala sa ere itong si Digong Duterte. Paano natin nalaman, mga kababayan? Nung ito pala on board papuntang Netherlands, tumanggi pala itong si Hanilet na samahan itong si Digong sa dahig. Obo, akala ko ba love na love mo si Digong? Bakit nung dadalhin na sa dahig, biglang umayaw, mga kababayan? Kaya pala ang kasama ngayon ni Digong sa dahig ay itong si dating ES Salvador Mijaldea. O, ito, panoorin ninyo. Grabe, ano? Wala pala talagang, mga kababayan, ang tawag dito, wala pala talagang tinatawag na forever. Iiwanan ka rin pala sa ere ng itinuturing mong mahal mo. Oh. Asan na yon? Puro si Bake Piatos na nakikita ko dyan eh. Hold on. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. Ay. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si ES Mijaldea. Okay. Kaya nga, na-delay nang na-delay. Ulitin ko. Ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, Okay. pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si ES Mijaldea. Kaya nga, na-delay nang na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet eh. Hindi ayaw lumipad ng eroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang Tama. nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Oo. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Wala, grabe, mga kababayan. Ano yun? Sa sarap lang magkasama, sa hirap, wala. Iniwanan sa ere, anak ng tinapa. Natural po na hindi po lilipad. Kaya pala ang tagal nilang lumipad. Ang tagal nila mag-onboard sapagkat tawag dito, yung nakalista sa manifesto, kasi may manifesto yan eh, pag may mga special trip na ganyan, nakasulat doon kung sino yung mga sakay. 'Di ba? Hindi pwedeng mali yung nakalagay doon sa manifesto. Kasi halimbawa may nangyari, mga kababayan, na hindi maganda. O kaya pag hinanap yung pangalan, yung lisensya ng piloto ang mapapahamak. Hindi pwede na sumakay ang isang tao na ipapalit mo lang. Halimbawa ako, pangalan ko yung nakalagay doon. Hindi ako makasama. Sabi nung isa, hindi, ako na lang. Palit na lang ako dyan kay Go Philippines. Dahil hindi naman siya makakasama. Ayaw naman lumabas niyan. Bago po papayagan na may pumalit sa akin, kailangan yung manifesto papalitan din. Hindi pwede, mga ka-GPnatics, na yung manifesto ay mananatiling under my name. Paano pala, halimbawa, pinayagan ng piloto? Sige, alis tayo. May pumalit na sa akin. Tapos yung napahamak sila, na disgrasya. Mga kababayan, ang lumabas ngayon doon, namatay lahat ng pasahero. Tapos hinahanap ngayon, patay na si Go Philippines. Sabi ganon. Tapos mamaya, mga kababayan, diniclare nila kasi yun yung nakalagay doon sa manifesto eh. Tapos ngayon nakikita nyo ako dito, nagla-live. 'Di ba? Mayayari po yung piloto. Hindi po yun po pwede. At ang matindi dito, yung revelasyon ni General Torre, dahil akalain mo yun. Akala ko si Hanilet palaban. Akala ko itong si Hanilet at yung kanyang anak na si Kifi, si Kitty. Napapakifi tuloy ako. Si Kitty, di ba? Mga kababayan, hindi sinamahan ang matandang Digong. Biruin nyo ang sumama pa doon. Yung, hindi ko nga alam kung kaya pang maglakad nung si Mijaldea eh. Dahil kung ano yung laki ko, ang laki ng tiyan ko, mas malaki yung katawan ni Mijaldea, matanda pa yon. Di ba? Silang dalawa, ni Digong ang mag-aakayan.
Mabuti na lang may mga pulis doon eh, no? Mabuti na lang may mga kasama doon. Pero, mga ka-GPnatics, hindi ko lubos maisip na ang asawa mo, hindi ka sasamahan. Ano yun, hindi lang ready? Ha? Oh. Teka lang. Mapa yung ano, inisipon ako. Sandali lang guys ha. Ang laki nung ano. Hindi kaya ng bilis. Sipon na sipon. Bilis na anak. Ayun, baka mamaya kasi pag suminga ako dito, bastos o kaya sabihin adik ako. Alam niyo naman yung mga viewers natin eh, di ba? Pag suminga na ganyan, adik ka agad. Wala nang ano yun, wala nang katanong-tanong yun. Talagang kahit walang ebidensya, adik si Go Philippines, sasabihin ng mga yan. Going back dito, mga kababayan, kayo ba? Biruin nyo, asawa ninyo, ikaw ay nasa bingit ng alanganin. Ikaw yung nasa siguro during that time, itong si Duterte, pinakamalala na yung nangyari sa kanya. Siyempre, ano yan eh, mga kababayan eh. Unang-una, kauna-unahang presidente ng Pilipinas na dinampot ng Interpol ng ICC. 'Di ba? Kauna-unahang presidente ng Pilipinas na iimbestigahan ng ICC. At kung papalarin, kauna-unahan na presidente ng Pilipinas na makukonvict ng ICC. Kumbaga yung instant na ito ay hindi nila pwedeng makalimutan eh. At saka baka mamaya itong si Digong, dahil nga matanda na, 80 years old, hindi mo sasamahan, pwedeng may mangyari dito, di ba? Tapos bilang asawa, gusto mo magpaiwan? Eh ikaw, asawa, medyo bata ka pa, kaya mo pa kung tutuusin? Tapos iiwan mo sa ere yung asawa mo? Sabi nung nabasa ko kanina, loko-loko eh. Sabi niya, eh paano? Sumama na kay Ipe. Hoy, loko kayo ha. Ano yun, sinasamantala ni Ipe? Sabagay, mayaman daw yun, sabi ni Digong. Sabi niya, bakit? Hindi ko ba kaya mag-acquire ng 5 bilyon? Mayaman ang mga naging asawa ko. Eh di ba si Philip Salvador, mga kababayan, si Cristina Decena Castillo, dahil pinatulan dahil gusto lang pala nung yaman. Tapos yung pala nalulung pala sa sugal, sa casino. Tatay tayo dyan. Ang saklap, no? Kayo ba papayag kayo na sa hirap hindi kayo sasamahan, sa ginhawa doon lang kayo sasamahan at sasabihin asawa kayo? Pero kapag panahon na ng hirap, sabay iwan sa ere. Sabi ni Kay, sira-sira. Tirador pa naman si Ipe na may mga edad na. Nakaw, kapag yan ang pinatos niya, sigurado mga kababayan, yari siya, majojombag siya ni Sara Duterte. Di ba? Kaya yan ni Kitty na bulate, kumalat na yung paggamit ng ng Mary Jane. Oh, eh kasalanan nila yan. 'Di ba? Sabi nga nila mga kababayan, yan yung consequences of their action. Oh. 'Di ba? Kita natin, ang tatapang pero pagdating sa